tinatawag kami tayo badyaw kasi yung mga badyaw walang pinag-aralan. Siyempre kaya badyaw kami. Diba sa English lang ngayon bad. Kaya badyaw kami. Kasi yung una-una yung lola namin walang nag-aral. Kaya hindi kayo nag-aral, hindi kami ano. Kaya tinawag sa amin badyaw. Kasi yung anak buhay lang namin palagi naghihingi. Yun, pitinda lang. Kaya badyaw tawag sa amin nun. Kasi wala kayo pang bayad sa ano, sa eskwelahan, kaya wala kayo nag-aral. Yung iba yung nag-aral nandito. Kaya ganun. Kasi yung sa inyo, di ba yung Tagalog, malas kayo badyaw. Kaya tinawag badyaw kasi sa amin, kung ano yung mga bata, di ba bang panganak, walang certificate. Siyempre kasi hindi marunong. Kaya tawag sa amin badyaw, wala pa pinag-aralan, hindi pa kailan yung belt, hindi pa kailangan yung ano. Alam nila yung ilang taon na sila. Siyempre hindi alam yun. Kaya badyaw. Kasi malaki lang sa dagat. Ayun. Parang sa ano ba yung shooting na ano, si Salmontano yung pinakiyak yung ano ba yun? Shooting ba yun? Muroami. Yung malalaki lang sa dagat. Laging dagat po kami. Yung dati kasi maliit kami, tinuruan kami ng umingi sa bako. Yan na yung ginagawa namin. Tapos paglaki, tinuruan kami magtitinda. Ganun lang yun. Kaya hindi ka nagpag-aral. Hindi kami tagabin sa ano, natin. sa trabaho kasi hindi pa marunong, di alam. Yung alam namin tayo yung mga kasamaan namin badyaw. Siyempre magsabi sa amin yun. Maganda titirahan yung sa Taytay. Kasi mababait ang mga tao doon. Siyempre pumunta kami doon. Kung sinong makalam sila. Kaya pumunta kami. Siyempre sasakay kami sa ano, bus ng Taytay. Sa Taytay ba to? Oo. Magkano pa masay? 25. Siyempre sasakay kami. Nung una, hindi talaga naniniwalang badyaw sila. Hindi talaga. Kasi di ba ang badyaw nasa Mindanao. Tapos bakit sila pupunta dito sa Taytay? Eh di, kaya ang una kong sinulat sa play ko, isa lang silang sindikato na pinilit sila, pinagkunwari silang mga badyaw kasi yun yung mga uso ngayon. Pero yun pala, nung kinakausap ko na yung mga iba kong mga kaibigan, nalaman ko na totoong mga badyaw pala yung mga yun dahil ang badyaw pala ay nomadic pala sila. As in yung wala silang permanente na community, wala silang permanente na tirahan. So siguro pumunta sila, nag-migrate sila dito sa Taytay kasi siguro nakita sila ng opportunity para manlimos or whatever. Kaya yun. Yung tinitinda namin yung mga hikaw, sing-sing, binili namin yun sa Quiapo. Kung may, di ba may pera kayo 500, bumili kami sa Quiapo. Kasi wholesale yun, yung isang kwintan, 10 peso. Pintahan namin mga 150, ganun. Kasi mahirap na kung 50, siyempre. Kung nagtitinda kami, walang benta. Yun talaga ginagawa sa asawa namin, nanghihingi, idala yung bata para mabigyan ng pera. Pambili lang ng ano, yung bigas, yun. Yun lang hanap buhay namin. Tingnan mo yung kubo namin. Hindi bahay, kubo talaga. So basically for migration kasi ng mga tao, meron kasi tawag na push and pull factors. So for push, i-consider natin kasi ano ba yung mga factors doon sa pinanggalingan nilang communities. So sa case ng badyaw, so given na yun yung economic profile ng communities at ng gagalingan nila, hindi natin i-expect na maganda talaga yung opportunities available for economic opportunities available for them in terms of employment, in terms of access to services, in terms of ano pa ba, livelihood. Kami ate, saan-saan kami nakatinda, minsan Taytay, Polo, Kogyo, saan-saan kami nakarating. Kasi siyempre yung mga bahay-bahay, ganun namin yung sirang cellphone. Diba nakita mo na yung cellphone binibenta ko sa technician. Siyempre pagkano nabili yun, hindi pag-uwi namin. Simula kami po mga alas 7, mga alas 8 umaga, alas 6, ganun. Siyempre maliligo kami muna. Kasi siyempre kung hindi kayo maliligo, ay badyo yan, dapat huwag kayo lalapit kasi madumi yan. Siyempre maliligo tayo, dapat malinis para may benta, ganun. Siyempre kung hindi maliligo, para mo yun, mabaho yan, badyo yan. Alam no, kasi badyo, madumi. Kailangan maligo muna, malinis, tapos magtitingin.
naka-ex ngayon sa ano, 24. Guys, mama kayo. Ikot-ikot tayo dyan. Kami nag-iwan. Sabi niya nga umalis na rin ba? Kasi sira na talaga yun eh. Sabi ko lang. Pwede yun. Ang naging sira lang nun yung... Kaso tinanggal ko yung ganito niya. Ano mo kuya? Hindi ka. Ay, ikaw sisinya ko pala. Nabiling cellphone. Yun lang talaga. Pero ito, kung hindi nabili ko, ipakilo namin sa rangka. 150 lang po yung kininta namin. 50 sa akin, 50. Yan bigay ko man doon kasi baka ano yung mga pamilya namin hindi makakain din kaya sumabay lang kami sa kanila. Bibigay namin yung pera tapos pambili silang pagkain sa palengke. Tapos kami ang magluluto. Hindi, pumunta dito kanina. Yung barangay, sabi sa amin. Kung di kami alis, sa uwi kami. Bawal daw kami yung badyaw. Bawal, dapat wag dito. Bawal kasi. Kung kailangan pumunta kami doon, dapat nagupahan daw. Siyempre, wala kayo pang bayad sa upa. Kaya sa tabi-tabi na lang. Kaya sa pagkain, bahirapan kami. Yan pa kaya nung pa. Pagkain nga, nahirapan pero sa upa pa yan. Hindi tayo makabayad yan. Gusto ko talagang nagkaw ng ID kasi alam mo na sa bahay. Siyempre magtanongin, may ID ka ba? Wala. Sa idola, wala. Yung anak namin, para matuto, nag-aral, magsulat, nagtulisan. Yung pangarap ko sana, te, wag na silang manglait. Yung pantay-pantay lang kahit kami badyaw. Pare-pare yung mga ugali. Kasi pag sabi nila badyaw, dapat wag silang manglait. At yung pangarap ko, te, sana hindi na kami mamamalimos. Sana tinulungan na kami mga gobyerno. Sana maawa sila sa amin kasi nabagyuhan din kami. Kung anong tulong sa mga Tagalog, dapat tinutulungan din kami mga badyaw. Kasi tao din kami, hindi naman kami hayop.